may ganyang deal, mga kaibigan. Kaya galang po ang pagtatanggol at ganyan na lang po ang pagkiling, no? Pagkiling nitong si Chis Escudero dito sa mga Duterte senators, di ba? Yan. Phil, sabi ni Tay, sabi po ni, bakit ayaw? Ayaw? Dali. Sandali. Ayaw lumabas nung ano. Dali. Bakit ayaw lumabas? Sandali guys ha. I-refresh ko nga. Naghahang. Hangers. Hangers yung akin. Naghahang. Bakit ka ba naghahang? Dali. Tinanggal ko lang yung battery. Yan, ang sabi po ni Phil Tay, tanggalin ang mga walang alam. O nga no, tanggalin ang mga walang alam. Yan, tama ka dyan, Phil Tay. Tanggalin ang mga walang alam. No? So, tayo. Okay. Kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, di lalo na siguro yung hukom. Di po ba? Correct. Yan. Correct po, no? Wala pong karapatan, no, ang impeachment court para i-question yung legality ng impeachment, ng verified impeachment na pinadala sa kanila ng Congress. Wala po silang karapatan na magmosyon dahil yan po ay gawain lang ng defense, no? Yung mga defender nitong si Sara Duterte, sila ang may pwede na mag-question ng legality ng impeachment. Pero ang ginawa po ng Senado ay sila po ang nagtanggol, no? Para pong pinabilis nila ang trabaho ng defense sa pamagitan ng pag-question ng legality ng impeachment, no? Na ipinasa ng Congress. So dito malinaw na malinaw yung kanilang ginawa na dinidribble-dribble nila at talagang pinapatagal nila at pinagdi-delay nila at hanggat maaari gusto nilang i-dismiss. Hindi lang talaga nila tuluyang ma-dismiss, mga kaibigan, kasi napakarami po talaga ng mga umaalma na mga netizens. Lumalabas sa kalye, nagra-rally, mga universities, mga kaibigan, mga deans, Integrated Bar of the Philippines, at iba-ibang sektor ng lipunan, mga pare, madre. Biruin mo, mga kaibigan, na isang pare Anong sinabi ng pare? Sino ba yung pare na yun? Si Father Flavi. Anong sabi ni Father Flavi? Yung 18 senators daw ay mga hudas. Pari na yan mga kaibigan Pari na yan. Supposed to be ang pari, hindi makakapagsalita ng mga ganyan. Pero ano sabi niya talaga, yung 18 senators na yan ay mga hudas. Diba?
Yan yan mga kaibigan, yan ang totoo. Ah, yan. So, okay. Ano pa? Ano? Ito. Saligang batas, ang kapangyarihan ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na lengguwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangyarihan ay to hear and decide. Mas malapad po ang saklaw nung legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the articles or ang reklamo is worth pursuing. In other words, may basihan ba yung sakdal? Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganun ho ka-eksakto ang lengguwahe ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment. So, malinaw mga kaibigan ha? Malinaw na malinaw, no? Na ang sinasabi po ng saligang batas, malinaw na ang mga senador judges na to, mga kaibigan, ang trabaho po nila, to try and to decide. Yan po to try and to decide. Maglitis at magbaba ng desisyon. Wala pong sinasabi doon na ang mga senator judges ay pwedeng mag-question or mag-motion sa legality ng impeachment. So wala pong nakalagay dyan, no? Na yan ay trabaho ng mga senator judges. Ang nakalagay lang po, ang trabaho ng senator judges ay maglitis at magdesisyon. Kung convicted or acquitted. Yan lang po ang trabaho ng mga senator judges. To try and to decide. Malinaw po na malinaw, no? To try and to decide. Okay ba? Am I making sense? Ami Ruzul, napakaganda ng live mo, Teacher Admin Rich. Ang dami ko pong natutunan. Mabuhay po kayo. Marami pong salamat, Ami Ruzul, sa iyong panonood palagi, no? Ayan, maraming salamat. Ayan. Okay. Sabi ni Joanne Bermudez, 3 months na pala nakakulong sa tatay nyo. Nice. Doon na siya matiti. Aray ko. Grabe naman, Joanne Bermudez. Masakit yan sa mga DDS, no? Aray ko. Masasaktan naman masyado ang mga DDS, no? Ay, naka. Masakit po yan sa mga DDS, no? Okay, pagpatuloy po natin si Attorney Bukoy, no? Yung pinapaliwanag po dito ni Attorney Bukoy ay importante po ito. Kaya makinig po tayo sa paliwanag ni Attorney Bukoy. Sir, prior to your appointment as spokes of the PROSEC panel, have you ever assisted them in any capacity? Meron na po akong ilang nasaluhan na meeting para ho malaman ko kung ano ang mensahe na ihahayag ko sa publiko. So, yes, nagkaroon na po ako ng partisipasyon. But not as a private prosecutor, sir. Hindi po ako private prosecutor. Opo. Yan. So, ulitin natin. Good morning po, sir. Good morning.
Sir, prior to your appointment as spokes of the PROSEC panel, have you ever assisted them in any capacity? Meron na po akong ilang na nasaluhan na meeting para ho malaman ko kung ano ang mensahe na ihahayag ko sa publiko. So, yes, nagkaroon na po ako ng partisipasyon. But not as a private prosecutor. sir. Hindi po ako private prosecutor. Okay. Okay. So, po. Kayong update doon po sa binanggit ng prosecution panel na clarification na hihingin po nila sa Senate Impeachment Court about yung orders na ibinaba ng Senate Impeachment Court, pati po yung pag-remand sa articles? Within the next few days, ang prosecution panel ay magpa-file or maglalahad ng mga kaukulang pleading. Within the next few days, magkakaroon po ng paglalahad. Yan. So, tinanong siya tungkol sa sa prosecution panel, no? So sabi niya within a few days, no, magkakaroon na ng paglalahad kung sino-sino yung nasa prosecution panel, no? Kasi yung kay Sara Duterte meron na siyang defense panel, no? So tuloy po natin ang mga paliwanag ni Attorney Bukoy. Okay? Si Attorney Bukoy. Yan. It could be a motion or it could be a manifestation. Ano yan? Sir, clarification lang. That's a motion? Motion to what? It could be a motion or it could be a manifestation. Okay. So, other one. Yung ibang video mahina no? Okay. Pag-enter ng lawyers ni Vice President Sara Duterte ng kanilang entry of appearance, pero hindi po ito tendered, copy, receive. Okay. Liliwanagin ko po hindi ko ho alam pa kung ano yung dahilan. Subalit, ang bottom line dito, wala ho naman nasaktan, walang damage Because nung tinender nila yung service nung entry of appearance, tender means you are constructively served. So, tanggapin o hindi, yun hong purpose was served. Because it was tendered. So, as if you received it. Pag tender po kasi, iniiwan yung dokumento. Kaya tender. Kaya naman tender kasi hindi nila in-acknowledge na tatanggap nila. But nonetheless, gaya na sinabi ko, no harm, no foul. Wala hong nasaktan dito, walang naagrabyado. Yun. So, basahin lang natin to. Ang sabi ni Michael Drago. Ang sabi po ni Michael Drago, tandaan nyo, malapit na matapos ang termino ni PBBM. Alam namin, 3 years, no? So, wala kaming takot dahil ang Pangulo namin ay gumagawa ng tama. Kita nyo 3 taon na ang Pangulo namin, pero hindi siya napaplag sa COA. Hindi katulad sa Pangulo nyo, si Duterte. Panay red flag ng COA. Kaya anong sabi ni Duterte noon? Mag-kidnap tayo ng COA, i-torture natin. Tapos ano pang sabi niya nung sa press con?
ihulog yun sa hagdan. Oh, para daw wala na daw COA. Kasi lagi siyang red flag, si Duterte. Ang Pangulo ngayon, hindi naman kasi ang Pangulo natin ngayon ay talagang maayos ang paggasta. Kita nyo, kabi-kabilaan ng mga proyekto. Tapos, nagkaroon pa ng realization ang 20 pesos na bigas. Pagkatapos, yung mga gasolina, mga diesel, bumaba pa. Pagkatapos, biruin mo nagkaroon pa tayo ng 1 point, ilan yan? 1.3 inflation rate? Grabe. Di ba? San ka pa? Tapos kabi-kabilang housing, yung Davao City, pati Misamis Oriental, kabi-kabilang mga housing. Tapos kabi-kabilang mga hospital, mga specialized hospital, Philippine Cancer Center, mga another heart center, tapos ang mga dialysis almost free. Grabe! Ang ginawa ng Pangulo natin ngayon, talagang inayos niya lahat. At yung ating farm, yung ating mga farmers, kita nyo, ang laki ng produksyon ng bigas dahil yan sa 3 taon na pag-aayos ng ating Pangulo ng sistema ng agriculture. Kabi-kabilang mga dams, kabi-kabilang mga irigasyon, kabi-kabilang mga pamimigay ng mga traktora, pamimigay ng mga makabagong makinarya. Yung mga farmers natin, binalik yung dati kay President Marcos Sr., nakakautang na ulit ngayon sa mga bangko na panggobyerno tulad ng Land Bank. Grabe ang ginawa ng Pangulo natin ngayon. Talagang napakaganda. Kabi-kabilang railway, kabi-kabila ng mga proyekto. Tapos andyan pa ang tulong sa mga mamamayang Pilipino. Gosh, hindi yan nagawa ni Duterte. Ang laki-laki ng inutang. 7.2 trillion ang inutang ni Duterte. Ni Duterte, 7.2 trillion. Kay Duterte lang yun. Pag alis ni Duterte, magkano ang pinamana niya kay PBBM? 13 trillion na utang ang pinamana niya kay PBBM. Lumalabas na ang inutang ni Duterte ay mas malaki kaysa utang ni Manuel Quezon hanggang kay Pinoy. Grabe, ganun mga kaibigan, dinescribe kung gaano kalaki ang utang ni Duterte. From Manuel L. Quezon hanggang kay Pinoy, nalampasan ng Duterte administration ang utang. Grabe, pagkatapos walang ayuda ang mga Pilipino. Gutom na gutom ang mga Pilipino. Ang ginawa lang ni Duterte sa kanyang kapanahunan ay patayin ang mga Pilipino. 30,000. Grabe ang paglabag na ginawa ni Duterte. Paglabag sa konstitusyon. Mga Pilipino, pinagpapatay niya. 30,000. Biruin mo. Ang mandato niya, mga kaibigan, si Duterte, ang mandato niya ay alagaan ang mga Pilipino. Iangat ang buhay ng mga Pilipino. Pero anong ginawa ni Duterte? Pinagtsutsugin niya ang mga Pilipino. Pagkatapos, yung mga drug lords sa mga Chinese ay kanyang prinotektahan at ginawa pa niyang economic advisor si Michael Yang. Grabe mga kaibigan ang ginawa nitong si Duterte. Nakakahiya. Kaya during the time of Duterte, ang Pilipinas ay talagang bagsak, lugmok at pinagtatawanan dahil nga mga kaibigan, may Pangulo tayo na bastos, palamura, minura ang Diyos, minura ang Papa, self-confessed na manyak na siya daw ay nangmolestya ng kanilang katulong, no? Piningger yung katulong. Pagkatapos, self-confessed na addict, na addicted daw siya sa fentanyl. Nakarating daw siya sa paradise. Tapos, self-confessed na nagme-Mary Jane. Self-confessed na magnanakaw. Sabi niya, marami din akong nanakaw. Pero,
ubos na nga lang. Lahat ng mga sinabi ko nasa video yan. Lahat ng mga sinabi ko nasa balita yan. Kaya walang fake news dyan. Walang kasinungalingan yan dahil lahat ng sinabi ko, lahat ng ini-echo ko sa inyo ngayon ay nasa mga balita. Lahat yan ay laman ng balita, laman ng dyaryo, laman ng social media, laman ng lahat-lahat ng mga mainstream media. Wala akong sinabi dito na sa akin lang. Wala akong sinabi dito na inimbento ko. Lahat ng sinabi ko ngayon ay nasa social media, nasa dyaryo, nasa mga video na mapapanood ninyo. Kaya wala kayong masasabi na ako ay fake news peddler. Dahil lahat ng sinabi ko ay lumabas na sa mga mainstream media. Yan ang katotohanan na hindi nyo kayang tanggapin kasi kayo ay mga tanga, mga bugok ng mga DDS, mga tanga, mga bugok ng mga DDS. Hindi kayo tumitino sa buhay nyo. Mga tanga kayo, mga bugok kayo ng mga DDS. Yan ang katotohanan, di ba? Sa panahon ng tatay nyo, ang bigas magkano? 80 hanggang 100. Di ba? Oh, 80 pesos to 100 pesos, di ba? Oh, eto, tama itong si Bernal, yung sinabi ni Bernal, 80 pesos per kilo ng bigas sa panahon ni Duterte. Scammer. Scammer daw. Drug lord. Pogo. Riding in tandem. Kidnap o ransom. Si Duterte. May gawa. Yung Korean na namatay. Si Duterte. Yan na mga kaibigan. Yan yung nangyari. Tapos ano pa? Magnetic lifter. Pinalusot sa custom. Bakit? Kasi, anong sinasabi? Pulong Duterte, Mans Carpio. Ayan ngayon mga kaibigan, under ano yan, nasa korte yan ngayon kasi si Sonny Trillanes, no, dating Senador Sonny Trillanes, ay dinimanda po yan. Sina Pulong at sina Mans Castro. So ongoing po yung korte, no? Ongoing po yan, yung kaso na yan. Diba? Kasi sa panahon noon ni Duterte, ay kinasuhan sila ni Trillanes. Pero alam naman natin, mga kaibigan, si Duterte ang nakaupo. Walang kaso-kaso. Walang kaso-kaso. Lahat yan. Kanyang kumbaga, absuelto yan. Kasi kinakausap niya lahat yan. Yung mga hukom, yung mga judges na yan, mga kaibigan, tinatakot lang niya yan. Di ba? Pero ngayon, naiba na ang nakaupo. Tuloy-tuloy po ang kaso ni Pulong at ni Mans Castro. Yan ang katotohanan, di ba? So mga kaibigan, yung mga sinasabi ko dito, wala akong iniimbento. Dahil mga sinasabi ko dito, laman na ng mga dyaryo, laman na ng mga TV, mga mainstream media, ng mga balita. Lahat ng sinasabi ko dito, makikita nyo yan sa mga videos na lumalabas sa Facebook, YouTube, TikTok, mainstream media, sa mga balita at lahat-lahat. Open secret na yan, mga kaibigan. Pinapaalala ko lang sa inyo ngayon, pinapaalala ko lang sa inyo ang mga nangyari noon sa panahon ni Duterte. Diba? Yan. Yan po ang katotohanan. Sabi naman ni Alan Havilonar, tama, totoo lahat mga sinasabi mo. Napakamahal ng bigas noon, pati gasolina ang taas. Tapos mga droga, hawak nila. Ay, correct ka dyan. Tamang-tama talaga sinabi mo, Alan Havilonar. Sa panahon ni Duterte, grabe, mahal mo ng bigas, no? Biruin mo, ha? 75 pataas. Tapos ang gasolina, almost umabot ng 100. Ngayon, tingnan mo ang gasolina. Tumaas man, itong ano lang, lately, tumaas man. Pero, pagtaas niya, magkano lang? 56. Nung nakaraang mga araw, 45, 46, 47, 48. Kanina, nung kasi binalita tumaas daw, 55, 56.
Tumaas na yun Samantalang sa panahon ni Duterte, almost 100 pesos. Tandang-tanda ko yan kasi pag nagmumotor kami ng asawa ko, no? Siyempre, magagasolina. Wow, yung yung 100 pesos mo, 1 litro lang ang mabibili. Real talk tayo real talk. Yung 100 pesos namin, 1 litro lang ang nabibili namin. Dahil sa sobrang mahal ng gasolina sa panahon ni Duterte. Real talk lang tayo dito. Walang plastikan dito walang plastikan, walang kasinungalingan. Real talk lang tayo dito. Sa panahon ni Duterte, grabe ang taas ng presyo ng gasolina. Pero ngayon, kita mo naman, tumaas pa yan 55, 56, tumaas pa yan. Diba? Yun yung mga kaibigan. Kaya, itong mga Dutertards na to, itong mga DDS na to, mga bobo, talagang ang gusto lang talaga nila sa mga Duterte ay yung pagmumura at saka yung pagpatay ng tao. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang nagawa ang mga Duterte. Mayabang, mayabang lang. Puro pagmumura, puro paninirang puri, puro pagda-down sa kapwa. Yun ang gusto nila. Katulad ng sinabi noon ni Sara Duterte, kay Joel Chua. Oh, Apple, isaksak mo to sa bunganga ni Joel Chua. Hanggang sa siya ay mamatay. Grabe mga kaibigan, no? Grabe. Grabe, sobra talaga ang kasamaan sa puso ng mga Duterte at sa puso ni Inday Dustay. Grabe ang kasamaan. Mga kaibigan, huwag tayong boboto, huwag tayong magkukonsinti ng mga politiko na katulad nito. Sabi ko nga palagi sa inyo, kung boboto kayo ng presidente ng Pilipinas, piliin nyo yung good role model sa inyong anak. Piliin yung presidente ng Pilipinas, yung magiging huwaran sa inyong mga batang anak, sa inyong mga 3 years old na anak, 2 years old na anak, teenager na anak. Piliin nyo yung presidente na magiging role model, hindi yung bad influence. Piruin mo pag naging presidente yan, anong mangyayari sa mga 2 taon, 3 gulang na anak natin? O sasabihin nila, ito, isaksak ko to sa bunganga mo para hanggang sa ikaw ay mamatay. Ganon din ang gagawin nila. Kasi yun ang sinasabi ni Sara gagayahin din yan ng mga bata. Kaya wag na wag po kayong boboto sa isang politiko na bad influence. Wag na wag boboto sa mga politiko na bad influence at walang naituturong maganda sa ating mga anak. Kayo po ay, anong tawag doon? Matakot kayo. Matakot kayo para sa inyong mga anak. Wag na wag kayong boboto ng mga politiko na bad influence. Katulad ni Sara Duterte. Diba? Yun ang totoo mga kaibigan, no? Yan ang katotohanan. Sabi naman ni Zandex Sandoval Channel, galit-galitan sa droga si Digong, pero siya pala ang protector ng mga drug lords. Tumpak! Hindi lang protector, kundi talagang self-confess addict. Self-confess addict siya. At meron pa nga siyang yung isang video na ini-interview siya ni Lorraine Badoy tsaka ni Mark Lopez na inamin mismo niya nung kabataan niya, siya daw ay nagchuchongki. Sabi pa niya, lahat naman tayo talaga nagchuchongki nung kabataan. Gusto niya, mga kaibigan dinadamay niya si PBBM. Ang sabi niya, mga kaibigan, lahat naman talaga tayo noon naggaganyan nung kabataan pa magsabi na lang siya ng totoo kasi lahat naman talaga tayo Hello, kung ikaw addict nung kabataan mo, kung ikaw gumagamit ka ng cocaine nung kabataan mo, huwag mong isama si PBBM dahil si PBBM hindi yan pwedeng mag-cocaine. Dahil unang-una sa lahat, iisa lang ang kidney niyan. Hindi pwedeng mag-cocaine yan. Iisa ang kidney, pagkatapos asthmatic ang presidente namin. Kaya kita mo,
masyado siyang health conscious. Tingnan mo yung katawan ni PBBM, walang katiyan-tiyan. Naggaganon yan, naggi-gym yan. At very healthy yung mga kinakain niya. At saka, kung uminom man siya, yung inom lang na shot lang for occasion. Hindi lasenggo, hindi katulad sa tatay niyo. Si Duterte doon sa isang interview, doon sa isang event, inamin niya na pinagbabawalan na daw siya ng doktor sa pag-iinom kasi lagi daw siyang lasing. Tignan mo yan lagi siyang lasing. So pinagbabawalan na daw siya ng kanyang doktor, huwag na daw uminom ng alak. Pero hindi daw niya mapigilan ang pag-inom ng alak. Natatandaan niyo yan? Sinabi yan ni Duterte. So hindi lang po siya self-confess na addict, kundi self-confess na lasenggo. Di ba? Bukod sa self-confess addict, self-confess lasenggo pa. Di ba? Reseliza Alino, sabi ni Baron, addict si Baste, huwag kami. Correct! Si Baron mismo nagsabi, di ba sabi ni Baron kay hinamon niya si Duterte. Hinahamon kita. Hinamon niya si Duterte. Pa-drug test mo ang mga anak mo. Anong masasabi mo? Anong gagawin mo kapag nalaman mo na positive yung mga anak mo? Hinamon niya si Duterte. Ipa-drug test daw ang mga anak kasi alam ni Baron Geisler. Siyempre mga kaibigan, yung mga yan, nagja-jamming-jamming, magkakasama yung mga yan. So, alam ni Baron kung sino ang kanyang mga kabaro, kung sino yung kanyang mga kasamahan. Alam niya yan. So, si Duterte, wala pong nasabi. Hindi man lang nagsalita si Duterte. Hindi man lang niya, kumbaga, hindi man lang niya sinabihan si Baron na, yung sinabi ni Baron ay hindi totoo. Wala man lang. Walang deny. Hindi man lang siya nag-deny. Kasi nga, alam niya. Talaga, my God, itsura pa nga lang ng anak niya. Halatang-halata mo ng adik Itsura pa lang ng mga anak niya Halatang-halata mo na ng adik. Tingnan mo itsura ng mga anak niya. Puro mga tattoo. Pagkatapos, pag nagsalita, loose yung loose na yung ganito. Parang sinasabi ni Bato de la Rosa na loose yung yung panga. Tingnan mo si Baste, pag nagsalita, gumaganon-ganon. Makikita mo, di ba yan sabi ni Bato de la Rosa? Ay, may fake news. Fake news. Ay, grabe na. Fake news si Richard, Nakalaya na daw si Duterte. Sabi niya, kasi nakalaya na si Duterte. Ay, grabe. Talagang naniniwala ka talaga sa fake news? Si Duterte ay hindi pa nakalaya. At sabi ko nga sa inyo, dalawa lang ang paraan para makalaya si Duterte at maiuwi sa Davao. Dalawa lang ang paraan. Isa, kapag siya ay na-acquit. Pangalawa, kapag siya ay na-tsugi. Anong ina-apply ngayon ng mga pamilya ni Duterte? Nag-a-apply sila ng interim release para kay Duterte. Anong sinabi nung si Kaufman, yung attorney? Na meron daw bansa, hindi niya pinangalanan meron daw isang bansa na willing na mag-accept dito kay Duterte. So ibig sabihin, kapag nag-grant yung kanilang petisyon na magkaroon ng interim release si Duterte, yung isang bansa na sinasabi nila ay aampunin muna daw si Duterte. Kasi mga kaibigan, hindi po talaga siya pwedeng iuwi sa Pilipinas. Yan po ang katotohanan. Hindi talaga pwedeng iuwi si Duterte sa Pilipinas. So kung mag-a-apply man sila ng interim release, yan po ang gagawin nila, no? Sabi po ni Kaufman, meron na daw isang bansa na
pumayag na kupkupin si Duterte. So just in case na pumayag nga ang ICC na magkaroon nga ng interim release, pansamantalang makalaya si Duterte, ay dadalhin po siya doon sa bansang yun. At yung bansang yan, kailangan po ay member din ng ICC para sila po ay maki-cooperate sa lahat po ng mga sasabihin ng ICC. Para pag sinabi ng ICC, oh, kailangan namin si Duterte dito kasi may trial. So papayag po sila na dalhin si Duterte sa The Hague. Yun po yung mga kababayan, no? Kaya itong si Richard ay masyado talaga, no? Naniniwala siya sa fake news. Sabi niya, mga kaibigan, no? Kasi nakalaya na si Duterte eh. Grabe, no? Oh. Yan mga kaibigan. Kaya, alam niyo kaya kayo nasasabihan ng mga bugok at mga tanga. Kasi ginagawa niyong tanga ang mga sarili niyo. Meron naman kayong mga utak. Mag-isip kayo, mga DDS. Huwag kayong papayag na forever kayong bugok at tanga. No? Mag-isip kayo. O, di ba? Yan ang katotohanan. Ah, ah, eh? Ano yun? Anong sabi ni Elizabeth Inahe? Kahit ano sabihin nyo sa kanila, basta mahal namin sila, kaya pinapasa Diyos na lang namin ang galit sa kanila. Oh, mukhang, mukhang hindi kayo papakinggan ng Diyos. Bakit? Eh yung idolo nyo hindi naniniwala sa Diyos eh. Eh yung idolo nyo, erehes. Minumura ang Diyos, minura ang Papa, minura ang mga pari. Hindi naniniwala sa Diyos. At siya mismo ang nagsabi na dadalhin niya kayo sa impyerno. Doon daw kayo magkita-kita. Eh sorry. Hindi tatalab yung inyong mga dasal para kay Duterte. Dahil tatalab lang yan kapag yung pinagdadasal nyo ay merong pananampalataya. Kasi ang faith kasi, ang pananampalataya, ano yan mutual. Mutual yan. Hindi pwedeng papanalangin mo yung isang tao na maligtas siya sa kanyang kasalanan. Pagkatapos yung tao naman na yun, na pinapanalangin nyo ay walang Diyos at siya naman ay erehes at gumagawa siya ng mga kasamaan at wala siyang paniniwala sa Diyos, minumura niya. So kahit na manalangin kayo ng 1,000 panalangin, ng gabundok na panalangin, hindi uubra ang panalangin nyo para sa mga Duterte. Diba? Yun. Yan ang katotohanan. Diba? Sabi pa ni Joan Bermudez, dahil sa pagmumura niya sa Diyos, ayun, ang bilis ng karma niya. Ikinulong siya, ang masaklap pa ay sa ibang bansa na kulong. Correct. Tama. At saka yung kasalanan niya kasi talaga, crime against humanity. Diba? Crime against humanity. At saka, yabang-yabang niya. Sabi, ang tagal-tagal niyo naman, ICC. Sabi niya, bilisan niyo ICC. Diba? Sabi niya, pinapabilis niya ang ICC. Ang bagal daw eh. Oh, ano ngayon? Anong nangyari? Oh, wala. Hala? Okay, sandali ah. Hala, lagot si Cheese Escudero. Ayan. Sabi ni WPS, kawawa mga DDS, isasama ni Digong sa impyerno. Oo nga.
Sabi ni Amir Zul, mabait na si Tatay Diggs dun sa Netherlands. Ang DDS na lang ang hindi mabait. Oo nga, sana. Sana nga mabait na siya, no? Joanne Bermudez, wish granted, napunta agad sa ICC. Tumpak. Sabi niya kasi, ang tagal-tagal daw ng ICC. Ayan tuloy. Di dumating. Kinuha siya, di ba? Yun ang totoo. Ang sabi naman ni Bernal, pa-relax-relax nga si Sara sa ibang bansa, pero pera ng taong bayan ginagamit. Tamad, hindi nagtatrabaho sa bansa. Yung nga sabi ko bilib ako sa kanya. Bilib na bilib ako kay Inday. Kasi kumukubra tuwing sweldo. Sumusweldo nang hindi naman nagpapagod. Sumusweldo nang hindi naman pinapawisan. Grabe. Bilib na bilib ako. Biruin mo ha, ang Pangulo natin, nagpapawis, nagpapagod sa trabaho. So, ang sweldo niya, worth it. Sobra-sobra pa nga yung trabaho niya kaysa sweldo niya Hindi pa nga sapat yung sweldo niya Kung titingnan natin kung paano magtrabaho ang Pangulo, grabe ang Pangulo magtrabaho. Kulang pa nga yung sweldo niya kung titingnan natin sa trabaho ng Pangulo. Pero yung Vice Presidente, ang galing, di ba? Sumusweldo, kumukubra, kahit na hindi nagpapawis. Galing, no? Sumusweldo kahit hindi nagtatrabaho. Yan ang BP Sara Duterte nyo. Di ba? Ay, grabe talaga. Mga kaibigan, tingnan lang natin to. Okay. Ito mga kaibigan, merong mga youth, no? Ayan, may mga youth na naglagay ng, sandali guys tingnan natin kung makikita natin dito. Wait iyan nga natin to. Ayun, pwede pala. Pwede. Yan. Okay. Okay, sandali Save natin to. Yan. Save natin. Yan, okay. So, ito, pakita lang natin Galit na galit na yung mga kabataan natin. Galit na galit na yung mga kabataan natin, guys, dahil sa pinagagawa ni Chis Escudero. Okay, yan pakita natin. Yan, di ba? Nagpo-post po sila ng sino po yung pinopost nila sa poste? Si Chis Escudero. Yan. Pinopost po nila, sa poste itong picture ni Chis Escudero. Mga kaibigan, galit na galit po ang mga kabataan natin dito kay Chis Escudero dahil po sa kanyang ginawa, Okay. Yan. Okay. So, tingnan lang natin Video. Tingnan natin yung sa video. Ito. Video ba to? Tingnan natin
Ano na, yan. O, tingnan nyo. Yan. O, sila po ay naglalagay, no, ng mga imahe ni Cheese Escudero na may nakalagay na bias. Yan. So, bias daw po si Cheese Escudero. Yan. So, dahil po yan sa ginawa po, no, ni Cheese. Ayan. So, tingnan po natin nakalagay dito. Okay. Youth to SP Escudero. Bias. Step down from the impeachment court. Yan, ako, pinapalayas na si Cheese Escudero sa impeachment court. Youth activist group Samahan ng Progresibong Kabataan, SPARC, conducted an operation Dikit along Taft Avenue on Wednesday as part of their campaign calling for Senate President Francis Cheese Escudero to recuse himself as a senator judge and presiding officer of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. The group put up posters and distributed flyers to passers-by to convince them of Escudero's dereliction of his constitutional duty as Senate President by allowing his fellow senators to propose and carry motions that whisk Sara Duterte away from justice. Escudero has made mockery of the Constitution and the innate right of the Filipino people to hold officials to account, said Patricia Raca, SPARC Secretary General. The group argued that Escudero failed to fulfill his mandate as presiding officer of the impeachment court by allowing the articles of impeachment to be sent back to the House last June 10. Instead of doing the job for which he was elected, Escudero has the gall to enable attempts to delay the Senate from fulfilling its duty as an impeachment court, and even argued that it is an unaccountable court with no limits in the decisions it can make, asserted Raca. No? So marami talagang galit na dito kay Cheese Escudero. The youth group said that unless Escudero steps down from his current responsibilities in the Senate, the impeachment case will not move forward to try Duterte for her grave abuses of power and corruption of public funds. Escudero's action as presiding officer of the impeachment court may even be deemed impeachable should it be properly investigated. However, it is already clear to us now that his actions speak to him presiding over a kangaroo court convened to the benefit of the Vice President herself, concluded Raca. SPARC reiterated the call to convict Sara Duterte for her corrupt practices while in office as part of a broad effort to hold all elected government officials to account for their abuse of power and betrayal of the works and youth for their own dynastic and elite interests. Yan. So yan po mga kaibigan galit na po yung mga kabataan dito kay Cheese Escudero dahil po sa ginagawa po nitong si Cheese Escudero na kitang-kita natin ang kanyang paglabag sa Constitution. So, tingnan lang natin itong guys, no? Balita. Binengga ni House Representatives Princess Abante si Senator Amy Marcos matapos ang naging pahayag ng senadora patungkol sa budget na ibinibigay ng Kamara sa San Juanico Bridge. Yun. Siguro si Senator Amy, since she is very much concerned, kailangan din nating tanungin ano naging ambag niya bilang senador nakasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa doon sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Correct. Ang tagal-tagal ng senador ni Amy. Senador siya noong panahon na si Digong ay Pangulo. Take note, panahon ni Digong, 6 na taon senador si Amy. Pero bakit wala siyang nagawa?
Tapos ngayon, ang galing-galing niya magsalita. Ang galing-galing niya manira. 'Di ba? Wala, sunog na sunog siya kay Attorney Princess Abante. Sunog na sunog si Amy, 'di ba? Basahin natin yung balita. Yan. Binengga ni House of Representative Princess Abante si Senator Amy Marcos matapos ang pahayag ng senadora patungkol sa budget na ibinigay ng Kamara sa San Juanico Bridge. Sa press briefing ni Abante nitong Miyerkules, Hunyo 18, 2025, kinuwestiyon niya ang senadora matapos ang paninisi umano niya sa barat na pondong inilaan daw ng Kamara para sa maintenance ng nasabing tulay. So, ang sabi pa dito, siguro si Amy, since she's very concerned, kailangan din nating tanungin anong naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa patungkol doon sa pangalaga ng San Juanico Bridge, saad ni Abante. Ayon sa payag ni Senator Amy kamakailan, iginiit niya na napabayaan daw ng todo ng Kamara ang San Juanico Bridge. So, na-neglect ng todo ng bonggang-bongga yung tulay. I feel very badly, personally about it. Ang sabi ni Amy, ang San Juanico Bridge ang primary na nagdudugtong sa mga probinsya ng Leyte at Samar. Saan pa ni Abante? Ito public records naman to. Yung mga budget allocated to San Juanico Bridge since 2018 pa, even the time na bago pa naging speaker si Speaker Martin Romualdez. Bilang isang taga-Tacloban as the representative for that region, talagang part of his advocacy to make sure na may akbang mga pondo para sa programa at proyekto sa kanyang paglilingkuran, sa kanyang pinaglilingkuran. Batay sa Department of Public Works and Highways, hindi bumaba sa 20 million ang pondo para sa nasabing tulay hanggang sa taong 2021. Nang pumalo na sa 100 milyon ang pondo nang makapaglaan ang Kamara ng 105 million sa nasabing taon, 150 million naman noong 2023. So yan mga kaibigan, no? Etong tulay na to ay kitang-kita na napabayaan ito ng ilang dekada. Kasi mga kaibigan, kung ito ay mini-maintain, old na tulay yan, mga kaibigan, 1973, lumang-luma na yan. Kung mini-maintain ang tulay na yan, hindi yan magkakaroon ng major na sira. Hindi yan magkakaroon ng malaking sira, mga kaibigan. Mabuti na lang ang Marcos administration ay maagap, no? Ayaw kasi ng Pangulo natin na, merong masisira yung tulay. Pagkatapos may babagsak, may mga madidisgrasya, may mamamatay. So ayaw po ng Pangulo natin yan. Kaya mga guys, pina-inspection na po yan ng Pangulo natin. At yan nga, isinarado muna yung tulay na yan at gumawa po ng ibang paraan para makapag-transfer ang ating mga kababayan sa kanilang lugar at makatawid sila ng probinsya ng Samar. So ibig sabihin mga kaibigan, napakabilis po ng aksyon ng ating Pangulo. At eto nga mga kaibigan, ang tulay na yan ay gagawin siya at ang maganda po kasi gagawa po ng kapatid na tulay, no? Another San Juanico Bridge. At gagawin po, syempre yung tulay na yan ay matanda na talaga. Kapag nagawa po yan, no, halimbawa nagawa po, hindi na yan padadaanan ng mga mabibigat na mga trucks. Ang dadaan na lang siguro dyan ay motor, tsaka kotse, yung mga light vehicles na lang. Kasi matanda na yan eh. So ibig po sabihin, kahit na ayusin pa yan, dahil po ang structure po niyan, yung pundasyon po niyan ay talagang kahit ayusin mo pa yan, ay medyo mabuhay na kasi dahil nga po sa kalumaan. So, ang gagawin po, yung bagong tulay na San Juanico Bridge, doon na po padadaanin yung mga trucks at yung mga mabibigat na mga four-wheelers, 10-wheelers, hindi pala four-wheelers, mga 10-wheelers, no? Diyan na dadaan sa bagong tulay, bagong San Juanico Bridge. Tapos yung luma naman, ang dadaan lang dyan ay mga light
vehicles. Yun po, no? So, dalawa po, mapapakinabangan po ang dalawang tulay, no? Sa under Marcos administration. Kaya, kaya nga po, sa panahon ngayon ng ating Pangulong PBBM, grabe talaga. Kung kayo po ay nag-iikot sa buong bansa, grabe, kabi-kabila. Bawat tingin mo, merong construction. Dito nga lang sa lugar namin, no? Oh, may construction doon banda, may construction banda dito, may construction banda doon. Kabi-kabilaan, mga kaibigan, yung mga construction ngayon, no? Mga tulay, mga roads, tapos meron pang mga LRT. Grabe mga kaibigan, ang Marcos administration talagang totoo talaga yung build better more, no? Build better more. Marami po talaga, mga kaibigan, ang proyekto ng ating Pangulo ngayon. At mga kaibigan, sa kabila ng lahat na napakalaki ng utang na iniwan ni Duterte at sa kabila ng lahat na napakalaki ng interes ng utang ni Duterte, ay nagawa pa rin ng ating Pangulong BBM na isagawa ang mga proyektong ito. Ang galing po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Galing. So, hindi po yan matanggap ng mga DDS kasi sila po ay, kumbaga, ayaw nilang tanggapin yan dahil, alam niyo na, sila po ay mga panatiko. Sabi ni June Gallego, the downfall of Escudero, instead of correcting his mistakes, he let his ego to prevail. Ay, tama ka dyan. Correct ka. June Gallego, tama ka dyan sa sinabi mo. Si Chis Escudero ang nakita ko no, na Senate President na pinaka ano ba, yung kanyang ego, no? Yung talagang baliwala sa kanya yung ano yung clamor ng mga tao. Baliwala sa kanya yan. Basta kung ano yung gusto niya, kung ano yung ego niya, tapos paninindigan niya yung ginawa niya kahit alam niyang mali, paninindigan niya para lang hindi siya mapahiya at hindi niya aaminin na mali siya. Yan po si Chis Escudero, no? Yan po siya. Shameful to my father's hometown, Bulan, Sorsogon. Correct, June Gallego. Nakakahiya talaga siya, no? And Resilisa Adelino, di ko yan binoto si Cheese kahit noon pa, mabulaklak yan magsalita, puro salita, pero bias. Ay, tama po kayo dyan, no? Kahit ako noon, di ko yan binoto, hindi ko talaga siya type no? Hindi ko siya type. May nakikita ako sa kanyang ibang ugali. Hindi ko talaga yan binoto. Kasi si Hart palabas na. Pero may natutunan ako kay Hart. Ang galing niya, talented talaga. Showbiz naman tayo, mga friends. Yeah. Sandrex Sandoval Channel. Huwag hayaang maupo sa Malacanang ang isa pang Duterte. Tiyak, babalik naman tayo sa panahon ng kadiliman. Ay, correct ka dyan, no? Pag naupo ulit ang isang Duterte, tiyak, babalik tayo sa kadiliman. Tama ka dyan. Correct talaga yung sinabi mo, no? Tumpak ka talaga. Lia Abellanosa, di na siya bagay tawaging VP, di naman nagtatrabaho, sinasahuran pa. Ay naku, tama talaga yung sinabi mo. Grabe. Correct ka talaga dyan sa sinabi mo. No? Hindi nagtatrabaho. Kumukubra lang ng sahod.